Magandang araw po sa lahat. Welcome to my channel, Explore Places with Joel. Ngayong araw, ililibot ko kayo dito o ipapasyal ko kayo dito sa may Claveria at saka sa may Rojas. Tingnan natin kung anong pwede natin makita dito ngayon. Kasi ngayong araw na to ay may gaganapin na parade o yung sinasabi nilang indak-indak sa kadalanan para sa ika-38 Kadayawan sa Davao Festival Celebration dito sa siyudad ng Davao. Kaya tara! Ito po ay ang bantayog ng Disabled American Veterans dito sa may Freedom Park. Kaharap po nito ay makikita po natin ang Davao City Post Office. Kaya ito ipapakita ko sa. Tapos nakikita din natin po dito ay ang Marco Polo Hotel. Dito yung Marco Polo. Tapos makikita din natin dito yung ito parang rotonda lang ito guys, rotonda. Tapos yan yung tawag nito, yung Davao City Post Office. Tara lakarin natin papunta doon sa Freedom Park na sinasabi. Itong rotonda ay bahagi ito ng Freedom Park. Ito ngayon. Tatawid tayo. Kasi itawirin natin. Ito ay ang Freedom Park po. Tingnan nyo guys, napakaganda, halos walang tao guys, no? Tingnan nyo kasi nga ngayong araw na to ay ipinagdiriwang po Sabado ang Kadayawan sa Davao Festival, ika-38 na po or 38 pagdiriwang na po itong Kadayawan dito sa Davao. Kaya siya parang walang tao kasi hindi pinapapasukan ng mga sasakyan. Ayan, ang dami kayang mga police dito, yung mga personnel ng Task Force Davao at saka ng Philippine National Police. Dito nag-iikot sila. So dito tayo ngayon banda sa may Marco Polo mismo, sa may Rojas Avenue. Para Rojas Extension ito guys, Rojas Extension. Tapos kasunod nito pag binabaybay mo to, tuloy-tuloy ka lang ay yung sinasabi ko sa inyo na Rojas Night Market. Pero dito pa tayo ngayon sa may Freedom Park. Tapos diyan tayo sa may pinaka crossing yata, yan, pinaka crossing. Tapos pupuntahan natin ang magtutungo tayo papunta ng Claveria. Yung Claveria po or Claro M. Recto Street. Opo, titingnan natin para naman mailibot ko kayo kung ano na yung mga kaganapan dito po sa ika-38 o 38 pagdiriwang ng Kadayawan sa Davao Festival. Kaya ito ngayon kasalukuyan nating dinadaanan po itong lugar na to. So ito yung pinakaharap guys, ito yung Ateneo de Davao University. Ang harap nito ay may police outpost. Opo, outpost po ng police. Tapos pinakaharap din yan ay ang Ateneo de Davao University. Tapos pinakaharap din yan ito yung Marco Polo Hotel. Ito yung building ng Marco Polo Hotel. Ngayon, babaybayin natin itong sinasabi ko na kanina, itong Claveria, yung Claro M. Recto Street. So kung napapansin nyo guys, kaya nga walang sasakyan, tingnan nyo, napakagandang maglakad. Yun nga lang, kalaban natin dito ay ang init. Napakainit po talaga ng sikat ng araw. Tingnan nyo guys, ano bang napapansin nyo? Napakaganda dito banda guys kasi wala kang makikitang mga wires, mga dangling wires o sa gilid ng daanan ng kalsada. Wala ka na makikitang mga wires na inayos na po talaga ng Davao Light at saka of course sa pakikipagtulungan po talaga ng City Government of Davao. Ayan nyo yung BDO guys. O wala ka na talagang makikitang mga wire dito ng Davao Light. Napakalinis. O hindi lang naman Davao Light, pati yung mga sa telephone provider, yung mga sa PLDT. Opo, ayun. Wala talaga kasi ibinaon nila kasi sa lupa lahat ng mga wires ay ibinaon nila dito sa pinaka gutter yata. Alam ko dito nila ibinaon yung mga wires dito. Kaya maganda siya tingnan. Ayun guys, nakikita natin ngayon ay ang Avida Tower. Ito yung pinakaunang-unang
building na condominium ng Avida. So, kung napapansin nyo, nandito po tayo ngayon sa may Claveria. Dito banda sa may Avon na yata. Ito banda ngayon sa may Avon. Tapos, ano pa ba to? Ayan. Ayan, ang Avida Towers. Ang Avida, ang pagkakaalam ko guys, ito ay ng mga Ayala. Sa mga Ayala to guys. Negosyo ng mga Ayala tong condominium na to. Kahit naman sila talaga saan sikat yung Ayala, kahit sa Bonifacio Global City, yun ay pagkikipagtulungan ng Ayala Group at saka ng Evergreen Holdings. Napakayaman nila. Sana all, no? Pero mapapasana all na lang talaga tayo. Ayan guys, kasalukuyan nating binabaybay. Again, ang Claveria po. Yung kanina ay doon tayo kanina sa may Rojas Extension. So dito tayo sa Hotel Ono. Nasa Hotel Ono na tayo. So lalakbayin natin to at ipapakita ko sa inyo. Mayroon pa rin dumadaan naman sa sasakyan, pero madalang nga lang kasi winawarningan na po sila na huwag na pong dumaan. Siguro pinakikiusapan na lang siguro dahil importante. Kaya ito guys, napakainit guys. Tapos alam mo ngayon brigada na, buwan na ng brigada, pero yung pagmumukha ko guys parang hindi pa nakapagbrigada. Tingnan nyo yung yung buhok. Nako, klarong-klaro na po talaga yung gray hair. Tingnan nyo guys. Tapos may beard pa. Nako, kailan kaya mag-ahit to? Ayan guys. So nakikita natin ayun yung mga kasamahan nating mga kapulisan sa serbisyo guys. Andyan sila. Ito mga auxiliary naman na pulis. Ito ay ang alam ko sa barangay ito sila. Mga barangay police auxiliary. Ayan guys. So dito tayo ngayon sa may sana tayo? Claveria Bonifacio. Opo, Claveria Bonifacio na pa to. Opo, Claveria Bonifacio na to. Dati itong land bank guys. Tapos nilipat yung land bank sa kabila. Adjacent lang din. Tapos katabi nitong building na to ay ang dating Gaisano Center. Opo. So andito tayo sa may Mercury Drug. Ito nga, Bonifacio. Nasa Bonifacio pa tayo. Ayan, makikita mo doon hanggang doon banda guys. Walang sasakyan. Napakaganda tingnan. So pag may kadayawan sa Davao, may mga okasyon na ganito, so dito mo lang malalaman na or makikita ang Davao na walang gaanong sasakyan kasi nga off limit sila dito kasi dito mamaya ang parada. Actually guys, ang parada ng indak-indak sa Kadalanan ay mag-uumpisa mamaya mga alas 2 ng hapon. Kaya nauna yata ako. Akala ko nga huling-huli na ako kasi kadalasan naman kasi talaga noong unang panahon ang parada inumpisahan nila ng madaling araw pa, nasa Magsaysay Park na sila naghihintay na para sa parada. So umaga talaga, tapos tinatapos nila sa bandang tanghali na nila tinatapos. Pero ngayon may pagkakaiba yung namamahala ng Kadayawan sa Davao Festival na gaganapin na nila ng mga alas 2 ng hapon. Kaya may time pa po kayo mamaya guys magpunta dito kung gusto nyo talaga makita ng live yung indak-indak sa Kadalanan parade o parada ng iba't ibang sayaw. Opo, sayaw o indigenous tribe natin na magpi-perform sa daan ng CM Recto at saka dito sa may dadaan sila, alam ko sa may Magsaysay Park mag-uumpisa, tapos papunta dito sila sa may CM Recto Street, papunta na yan ng syempre dadaan sila ng Bonifacio. Opo, Bonifacio po, tapos tuloy-tuloy po sila sa may Ilostre, yung dating JS Gaisano or Gaisano Grand na ngayon. Tapos paglabas nila doon, San Pedro na. Tapos galing ng San Pedro Street, syempre papunta na talaga sila sa may San Pedro Square. Yung pinaka dulo na, yung kung saan doon makikita ang City Hall Building, ang Unitap, ang Sangguniang Panglungsod Building, at saka yung tawag nito,
Itong San Pedro Cathedral na nakikita natin ngayon. So, yun po ang rota malamang mamaya hapon. So, kasalukuyan guys, andito po tayo ngayon sa may San Pedro na, no, San Pedro Cathedral. Ayan. Ayun, off limit na doon, wala na. Ayan yung San Pedro Cathedral guys. So, dyan mamaya magtatapos yung parada. Yan, pinakadulo. Kaya, ayan na guys. Nako guys, hindi na po talaga mapigilang kumain guys. Ang taba-taba ko na. Ang lapad kaya ng pagmumukha ko. Nako, sige lang. At least. Maraming salamat sa pagsama. At dito nagtatapos ang aking vlog. Don't forget to like and subscribe my channel, Explore Places with Joel. Bye!